It's time to say goodbye to our old wingman kasi yung CD niya or yung music player niya is CD talaga. That's why I have a lot of CDs doon. Kaya kinuha ko na siya sa kotse before niyang ibenta. So, I'm really sad. My favorite album dito sa mga CDs has got to be eto. Eternal Sunshine Deluxe Brighter Days Ahead. Kailangan importante Deluxe Edition. Kasi andito yung isa sa mga favorite ko, which is yung Twilight Zone and Warm. And yung Past Life, also good. Hampstead, also good. Basta ang gaganda ng mga extra songs dito ng Eternal Sunshine Deluxe Edition. This is one of my, if not my favorite album of all time, ni Ariana Grande. Kasi if you guys don't know, I am an Arianator. As in, sobrang gabi. Ang sakit ng puso ko na hindi ako makakanood ng concert niya kasi diba nasa LA lang yata yung concert niya o Europe. So, I also have her Positions na album. Olivia Rodrigo and Cass. Meron din akong deluxe edition ni Sabrina Carpenter. Of course, TS. One of my all-time favorite na One Direction albums, which is Midnight Memories. Meron din tayo, syempre, ang pinaka-favorite ko din, Reputation. Ni Ate Maring Taylor Swift kasi I love Dress. Super all-time favorite Taylor Swift kong song yon. Favorite ko male artist kasi number 1 ko si Ariana, then sa female, and then si Bruno Mars sa male artist. But I do have a lot of Post Malone kasi si Emani mahilig kay Posty. 21 Pilots. Very teenage self ko to. Ito yung all-time favorite kong banda ng teenager ako. Wala lang ako mga local pa kasi bumili ako dati ng ang bandang Shirley. Meron ako dati nung bata ko kasi napunta ng nanay ko. Saka yung isa which is basta English yung title ng banda na yung indie band na Pinoy. Kasi meron akong face nung teenager ko din na sobrang indie Pinoy band ako. Ito niragalo sa akin ito ng kapatid ko, Wicked na soundtrack kasi I love Wicked. Anyway, sa pabay sinabi ko, happy today, God! Actually, nakikipag-usap ako sa sarili ko, nakikipag-debate ako sa sarili ko kasi, if you guys remember, I only have 2 unread books sa planned natin na libro. Which is yung The Sleepwalkers, which I'm currently reading, and then yung Esther Waters. And, na-realize ko habang minabasa ko tong The Sleepwalkers, kasi naman natapos ko ni Rebecca by Daphne du Maurier. Parang feel ko, aabutin ako ng siyam-siyam dito kasi I only have approximately 6 days left in the month of May para matapos ko yung mga gusto kong goal, which is 8 books. Tapos ito, grabe, tignan nyo, yung Sleepwalkers. Tignan nyo per page. Sobrang liliit ng font, tapos sobrang daming text. Hindi ko carry. Hindi ko talaga carry na i-squeeze na 100 pages per day kasi I think hindi ko siya maintindihan kasi super late nga ng mga font niya. So today, I think I'm gonna check out some books dito sa ating bookshelf if meron tayong makikita na something good to read na short book. Hopefully, kasi medyo puro mga yung unread books ko. Mostly yata mga pa 500, 400 pages na. Nagising kasi ako 6 AM kanina. Tapos, hindi ako makatulog kasi nga nababother ako na gusto ko sana makita yung mga libro na pwede kong basahin. As in, talagang hindi na ako natulog. Talagang tinitigan ko lang yung bookshelf ko. Talagang hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nasolbahan yung problema ko. Kaya medyo tumingin na ako dito kanina. Ang naisip kong options natin is ito, yung Flowers for Algernon. I think medyo easy read yata siya. And Flight Without End by Joseph Roth. Parang yun pa lang yung naiisip ko. Kasi sa Toni Morrison medyo heavy siya eh. Parang wala ako sa mood for a heavy read. We can also have these, which is yung mga short stories ni Carver. We have Cathedral and What We Talk About When We Talk About Love. Wala naman ako sa mood pagbasa ng contemporary. So, medj naglilin towards ako dito. Dito sa dalawa. Yan. Init! Grabe. Okay, medyo seryosong usapan tayo today kasi feel ko madami din curious about, syempre, yung sarili mong bills, paying your own bills, especially, syempre, yung mga konsumo ko
as someone na nag-move out, before ako nag-move out, eto din yung isa sa mga ni-research ko, kaya I think it's my turn para ako naman yung mag-i-inform sa inyo on how much I spend on living alone expenses, I guess, or yung mga fixed bills ko. Kasi, andito yung Meralco bill ko, and andito din yung water bill ko, yung internet, hindi siya yung monthly period kasi, ano siya, parang prepaid ba yung tawag doon, yung magbabayad ka lang saka magkakaroon ng internet, which for me is one of my, I guess, smartest decision dito. Kasi, hindi ka mape-pressure na magkaroon ng monthly bill about sa internet kasi prepaid lang siya. Parang loloadan mo lang siya, ganyan. Tapos sobrang bilis niya, be. Parang as in, pagkabayad mo, as in, may internet na kagad yung net mo, hindi mo na kailangan itawag or whatever. Kasi ang in-avail ko na internet is yung Globe prepaid na internet. So, basically, sa Globe One app nila, parang dun mo lang ilo-load. Tapos, meron silang options na 50 Mbps or 100 Mbps. Bahala ka kung 1 week, 1 month, or 1 year. Yung 1 year nila, I think yung 1 year nila mas mura kapag nag 1 year ka na avail instead of yung sa PLDT yung monthly ka. Tapos di ba meron pa yung lockout period. Kasi sa Globe ata wala yata ang ganun. Siyempre, pag papaloadan mo lang ganyan. Wala din yung hassle na kapag hindi ka nagbayad, tatanggalan ka nila. Kasi ilang months ko hindi napaloadan yung Globe ko na internet. Parang siguro mga 1 month ako skip. So, hindi naman nila ako pinatulan or whatever. So, career work. Ito lagi na nakikita ang aking life agenda or planner. This is my May finances recap. So, una-una, syempre, magkano ba ang pera natin ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. 16K ang meron akong cash on hand. Kaya ako, okay lang sa akin pag-usapan to kasi, again, realidad kasi to eh. Kumbaga, ayoko kayong ma-shook if ever na mag-move out kayo. Or syempre, mag-aasawa kayo, ganyan, in the future. Magkano ba talaga yung mga usual na expenses. And, okay, para sa akin, hindi naman to ka-brag-brag. Kasi 16K lang naman to, be. Compare naman sa mga iba na, be. 6 digits naman kayo, sir. Mas mayaman pa kayo sa akin. Mga 30K kayo. Wag niyo ako niloloko. Kasi ganito talaga pag freelance eh. Especially kapag content creator. Para medyo fluctuate ang iyong income. So, yun. Better watch out sa mga freelancer kasi medyo, syempre, may mga din talaga freelancer or content creator ka, parang exponential yung, yung income mo. It's either yung exponent mo 0 or 1 or pwede maging times 50, di ba? Fake ko si mga Ray Hermar, ganyan, parang million-billion yan every year, ganyan. Tunayin ko muna dito sa details ko is yung rent. My rent is 9K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9K rents. Yan. Alam mo, masarap mag-budget ng pera pag madami kang pera. Pero yung pag yung mga ganito, yung napupunta na lahat sa bilihan, ay! Sakit! I pray to God na mas madami pa tayong pera in the future para maka-budget tayo. Gusto ko yung cash stuffing na talagang, ito cash stuffing to medyo. Pero yung gusto ko yung pang-shopping, blah, 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 blah. Talagyan ko ng 10,000, ganyan. Next naman, Meralco. Ito kaya ako gumawa ng video na to kasi gusto ko sanang manalangin, magkaroon ng space para magsabi na hayop. Uy, grabe. As in, grabe. Sobrang, kung makita mo lang yung reaction ko sa bill ko this month sa Meralco, sobrang na-shook ako kasi isipin mo ang babayadan mo is ito. 3,775 pesos. Philippine pesos. Ha? Ha? Wait. Hold up, Meralco. Motherfucking Meralco. Hindi ko matanggap. As in, nung una ko siya nakita, hindi ko talaga matanggap. Kasi, in-expect ko kahit sabihin natin 2,700. Alam mo kung bakit? Tanong niyo ako kung bakit. Bakit? Ito kasi, di ba, syempre, nakikita mo kasi, di ba, dito sa likod, yung mga billing period. Saka, lagi kong kinikip tong mga Meralco kong papel. For some reason kasi, sentimental person ako, ganyan. Dito sa what you've paid, so yung mga parang previous transactions ko, isipin mo March to April ko, April last month lang, ang binayad ko is 1,478.62. So, more than doble ang babayadan ko this month. And, question mark, malaking question mark sa akin kasi, unang-una sa lahat, bakit ako? Charot. Nung time na yan, mainit na yan, diba? Yung April kasi, diba, madami na din nagreklamo na tumaas na yung Meralco nila during this month. Kasi, sabi ko, 1,400, okay lang naman sa akin yung range. Kasi, ganun talaga usually yung paggamit ko, pag-consume ko ng kuryente. Kaya, walang issue sa akin. Kasi sabi ko,
Okay, wala masyadong nagbago. Kasi, 1.4 eh. Ang range ko kasi 1.5 to 1.7, ganyan. Ganyan lang nag-range yon. Eh, syempre, April, mainit na yon. So, imagine yung jump from 1,400 to 3,700. As in, hindi ko matanggap. So, babayadan na natin siya kasi wala tayong magagawa. And then, yung March ko is 1,657. Yung February ko is 1,2. And then, yung January ko is 1.5. So, gets mo yung range ko? Ganun lang nag-range na eh. So, bakit mo ngayon sasabihin sa akin na 3,700 yung babayadan ko? Ano na eh, 4K na kasi parang 3,800 na yun, di ba? Kung tutuusin. So, siya lang tayo. Nawala yung pagka-demure natin for today's video. 3,775. So, mga 3,800. 1, 2, 3, 4. 4K na kasi meron din kaming shared Meralco dito sa apartment. Yung barya, doon ko na lang ibabayad. So, 4K. Motherfucking. Then, yung internet natin. Ay, wait lang. Hindi ko ito nalagay. Then, yung internet natin. Wait. Rent is 9,000. Internet natin is 799. So, 1K. Yung tubig ko naman is 246. So, meron tong barya. Wala lang akong barya eh, pero 246. Okay, so may titira pa tayong 1K, which feel ko enough na siya to last me for the remaining nung May. The remaining days. Kasi, ano lang eh, 6, 7, 8, 9, 10. 5 days na lang. So, ano na to, kaya na to for a grocery or palengke, 1K. Kasi, 1 week na yung 1K. Kasi medyo, yun yung pinaka-isa sa mga mahirap i-budget yung pagkain, yung grocery, food, ganyan. Siguro sa akin, feel ko mag-range siya. Ako kasi yung type na tao na gusto ko mag-budget kapag meron akong pera physically, ganyan. Or ano na sa bangko ko, yung income ko last month. Yun yung gagamitin ko for this month. Ganon. Kasi, ang hirap pag kunyari, bigla na lang yung income mo is yun yung gagamitin mo for that month. Parang medyo masyashort ka talaga, ganyan. So, for my food, groceries lang and palengke, feel ko mag-average ng 5 to 7K. Pero, depende kasi yun kapag hindi nagtitipid. Kasi feel ko kaya siya ng mga 5K talagang buong month na. Depende kung, yun nga, hindi ka masyadong mag-arte ng ulam, ganyan. Or, minsan, kapag wala tinatamad talaga ako ganyan, bumibili na lang ako, most of the time sa palengke, mga tago 100, ganyan. So, yun na yung ulam ko buong araw. Kasi, gabi, it takes a lot of time to cook, ha? As in, nakakalok. Hindi siya talaga fixed expenses. Kumbaga, iba-iba kasi yung trip ng tao pagdating sa pagkain. At pala, kinuha ko yung kay Eman. Kasi, syempre, meron din siya sarili niya. Nagbabayad siya sa sarili niyang bill. Siya lang din yung nagbabayad ng bills niya. Just in case, baka sabihin niya, masyado naman ako self-centered at akin lang yung Meralco ganun kasi ito na yung sa kanya ng Meralco. So, he paid this month 2,089.21. Ay, hindi. 12 pala. Pero ano to ang usage na aircon na to, sabihin natin 10 hours yung aircon niya everyday. Kaso feel ko yung malaki sa kanya, yung ref. Kasi malaki yung ref niya, yung 2 door. As in, talagang parang pang 4 persons yung ref niya. Kasi ayaw niya ng manual defrost. So, feel ko yun yung malaki din na mag-consume ng kuryente. Pero, ang alam ko, usual niya, dati bumaba na siya up to 1.7 or 1.6 din. So, feel ko, in the province area rate, medyo mga ganun yung nag-range sa mga apartments. Mga 1.5 to 1.8. Siguro maximum. Depende syempre sa'yo. Pero, just in case you needed more references, ito yung kay Emani. Tapos yung tubig niya, mga 300 lang din. Hindi ko lang sure kasi sa kanyang food. Wala kasi siya today dito. So, hindi ko siya matatanong. Pero usually, nagkakaroon siya ng money manager na app. Mas maliit yung rent niya compared to me. Pero nagbabayad pa siya ng additional 500 for the parking. So, pag mag-move kayo, kailangan nyo din i-ask if meron ng kasamang parking or meron pang additional parking fee, ganyan. Sabi ko, mas malaki pa din yung monthly expenses niya kasi sa akin kasi meron nga siyang car. So, yung gas, diba, nagtaas yung gas prices. So, yun din isa sa mga kailangan mong i-maintenance kapag may sarili kang kotse. Hopefully, 2027, may sarili tayong kotse, no? I'm praying, Lord. Then, sa food, ang pinaka hindi ko sure is yung eat out na niya and eat out namin kasi he does pay for our date. So, feel ko, I'm so sorry kasi ako yung girlfriend mo. Pero yung mga fixed expenses niya, yan lang usually.
And yung gas. Feel ko mga gas niya 3,000 a month. And then yung internet pala niya, I think it's 1,799. Sa PLDT kasi. Sabi nga dapat nag-low lang din daw siya katulad ng sa akin. I think it's about it. Feel ko yun lang yung usual na ginagastos niya na fixed expenses. Just for your reference na food sa akin. So, yan. Dalawang living alone. Average, ganun yung binabayad namin. Salmon. Tempo. Ah, Let's see what the hype is about. ito walang leg. Paano kainin? Siguro kalahati. Like, unahin mo na yung pang. Di ba lahat? Kaso hindi kasi sa bibig ko eh. Try ko lahat. Wala mo sa Bible mo. Ano di ba? Anong pangalan? Parang siya tinapura na rice. Yung ilalim. Tapos may cream cheese and then salmon. Baked salmon yata or sa salmon. Ang sarap naman nila, anong tempura nila. In fairness, kasi yung napag-usapan namin dalawa, usually, sa mga yung dito sa Pinas, yung mga tempura, iisa lang lasa, di ba? Parang alam mo yung lahat sila lasang breading. Pero yung tempura dun sa Sushi Ninja, ang sarap kasi ang sarap din yung sauce niya. Tapos ang sarap mismo ng tempura dun sa loob. Kaya nag-enjoy kami dun sa tempura. Buti nagati kami kasi medyo malaki yung serving nila. And kahit yung mga sushi nila, lagi ko nakikita sa mga review na malalaki daw lagi yung serving. So, huwag kayong maya to be shared. For sharing, ganyan. Tapos yung Okinawa, Toshi? Okinawa Toshi. It was also really good. Anong thoughts mo sa Okinawa Toshi? Ano ako pangalan? Oo nga, legit! Anyways, yung Okinawa Toshi was also really good. Sobrang sarap ng cream cheese talaga. Cream cheese connoisseur. Cream cheese fan ako. Masarap ang cream cheese kapag, di ko alam kung feta cheese or cream cheese yung hinahalo sinasabay sa watermelon. It's one of my favorite fruit combinations. Oo. Watermelon. Ang sarap talaga cheese. Pero hindi yung cheese na Eden cheese As in yung parang ganun, yung parang black na white. Tapos pag yung cheese mo, konting-konting alat lang. Tapos parang creamy. Basta masarap siya. Try nyo next time. We're gonna try it next time. Papatry ko kay Emma next time. Kasi hindi pa niya natatry. So, a very big serving. Parang feel ko, personally, hindi ko kaya yung ubusin yung ganung isang order. Ano pa nga lang ang nakain ko, isa't kalahati lang, busog na ako kasi pinakakain ko na lang kay Eman yung the rest kasi hindi ko kaya yung kainin kasi busog na nga ako sa tempura. So, okay naman yung for sharing namin dalawa, yung isang tempura tendon na rice bowl and then the Okinawa Toshi. So, yun ang kinain namin today and we're going to our next stop kasi sobrang nagkikrave si Eman ng yaw-yaw. Na-miss na ni sobrang yaw-yaw. Saka kailangan niyang ma-cheer up kasi sabi ko, kailangan ma-cheer up kasi natalo sila kahapon. It's okay. It's part of life. Ganun talaga. And it's not the first time. It's not the second time. Ilan na to? Pang-ilan na to. So, he will improve every single time. Okay lang yan. Part yan ng buhay. Ganun talaga. At the same time, alam natin may mas better. Yeah.
Nike. Ah! Emmanuel. 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 Natena? Ah! Paglalagay ng ka-type yan. Pala, napakahal tayo nung nakaraan. Kasi diba, plain lang yung binili ko. Tapos, Ito na yung binili ko kanina sa Watsons lang. Mabilis lang kami sa ATC actually kasi kinailangan din umuwi agad ni Eman since he has practice for the tournament. Oh, first, I forgot to show you. Hindi ko na videohan kasi nagmamadali na kami. Bumili ako na tong earring. Maliit lang siya na diamond. I bought this for 350 yata. Non-tarnished daw siya. Tapos, ayan. Kasi naghanap ako ng earrings for a very long time dito sa parang inner ko na butas ng tenga. Kasi ang ginagamit ko lang is pearl. Kasi parang temporary lang na earrings since I don't have yung specific na gantong earrings for the inner. Yung mga gantong maliliit. Pag sa mga piercing mo na more on the, ito yung parang inner corner ng ears mo. So, if we finally have an earring for this. Again, I used to have 3. So, meron pa dapat dito sa gitna. Kaso nag-close siya kasi hindi ko siya nilagyan na ng earrings kasi parang ang hirap niya mag-heal. So, ito lang nakasurvive. Actually, ito dalawa. Yan, dito. Pero ito isa na lang dito. Dati 3 to eh. Magkabilang side. Kasi ginagaya ko nga si Zoro. Ito na lang yung tira. 2. Ito, isa. And for the Watsons, ito yung binili ko. Which is cotton pads. Kasi wala na akong cotton pads. These are one of my favorite na go-to cotton pads, which is yung clean. Ayan. Ewan ko, very reliable siya sa akin. Ito, TMI to Only girls. For girls only to. I bought these Watsons ladies bikini disposable razors. I use this sometimes for my legs. Kasi natutuwa ako sa kanya. Kaya ako natutuwa sa kanya kasi meron na siyang lubricating strip. So, pag binasa mo siya ng konti, hindi mo na kailangan ng any gel or ang tawag doon, yung foam for the legs. Or, kasi nga, ladies bikini ito. So, ina-assume ko na pwede talaga siya pang private area. Pero usually, ginagamit ko siya sa legs kasi I don't want the hassle na. Although, this is a disposable razors. I just don't like using those razors na paulit-ulit. Isa lang gumamit ng disposable razors. These are only for backups. Just in case I didn't wax my legs and I need to have a smoother legs or parang nailalabas ako sa skirt ako, naka-shorts ako. So, ito yung for backups lang. Kasi, I don't really like razors that much. Kasi, parang feel ko nag-ano ng bacteria pag yung paulit-ulit na razor. So, I like using disposable razors. Pero again, from time to time lang. Kasi I do wax my legs.
I just finished reading... Wait, wala pa yung cover niya. I just finished reading Rebecca by Daphne du Maurier. Really enjoy itong libro na to kasi I actually started it yesterday. Tapos naka 100 pages ako kagahapon kasi I could not stop reading the book. Tapos ngayon, natapos ko siya out of 428 pages. So ngayon, 328 pages yung nabasa ko. And the reason also kasi siguro gusto mag-focus sa reading kasi my heart is gonna shut down anytime kasi today is Eman's do or die na tournament. I don't know, it's just, I also wanna share sa inyo syempre yung day-to-day ko na life and yung ups and downs ko. And I think I've already showed you enough before na when it comes to Eman's tournament career, ganyan. Sobrang affected ako kasi I just wanna see him win. I really want to see him achieve his dreams. And it sucks kasi parang 5 years na akong nanonood sa kanya yung career niya sa esports. So, it's like, I've watched hundreds of losses and nakakasad. Siguro nakakasad kasi I see him very passionate, sobrang passionate niya and hindi siya tumigil ever kahit yung mga tao sa paligid niya, ang dami nagda-doubt sa kanya, ang dami nagsasabi na get a real job, ganito, ganyan. That's why I also like Martin Eden, yung book na binasa ko na kasi nakaka-relate kami. Na everybody around you is telling you to get a proper job. Pero yung puso mo talaga nandun eh. Alam mo yun? Yung parang hindi, yun yung hindi maintindihan ng tao. Na, syempre, yung practicality. Kasi as a Capricorn, of course, practical din naman talaga. But at the same time, it's like, it's your own life. So, hindi ka na dapat paligtahan ng mga tao, ganun. Anyways, ayun, parang sobrang gusto kong i-distract yung sarili ko today. Kasi I could not handle the stress. I feel like if they lost today, it's done. I think, wala na. I don't know kung he's gonna look for other options, ganyan. So, I'm very nervous, but I do believe in him na kahit anong mangyari, kahit kunyari mawala yung team, matanggal sila, etc. I think he will always have a better, he'll always have a better replacement. In Jesus' name, amen. Naniniwala tayo na lahat is may reason, lahat is may balance, but I still can't remove my anxiety. And that's one thing na hindi ko naalis throughout these 5 years. As in every single time na parang do or die na tournament. It always leaves me in this state na sobrang hinang-hina. Kasi nakakapanghina talaga as, syempre, as a partner, ganyan. Kahit hindi naman ako talaga yung totally, di ba, na kung naglalaro, hindi naman. Parang feel ko, ganun talaga tayo, yung tao na mahal natin, syempre, we want them to succeed. So, naapektuhan ka. Kasi parang feel ko ako din naman, pag kunyari, sa sarili ko, pag hindi ako okay sa career ko, parang hindi na ako shadow affected kasi naniniwala ako sa sarili ko na may plano sa akin si Lord. Pero feel ko, pag ako sa ibang tao na, kunyari, may gusto silang gawin sa buhay, tapos parang hindi nag-workout, ako yung na-affecton. Parang, aray! Parang mag-succeed, di ba, sa life. And, that's the same thing for me to everyone na, especially kayo, parang, kaya sasabi ko na, I wish lahat kayo matupad yung mga pangarap nyo. Kasi, I know what it feels like. I've already witnessed a lot of failures in my life. And I think, yun yung gusto kong mangyari, yung pag-pray natin yung isa't isa na mag-succeed tayong lahat sa buhay. I don't know. I just don't like bringing other people down in terms of yung kung may pangarap sila, di ba? Why not? Supportan nyo kahit konti. Like, kahit yung pinaka, yung small thing na wag kayong mang-bash, ganyan. Or wag kayo parang, hindi mo naman kaya yan eh. Basta mga ganun, yung mga konting comments na ganyan. Telling good things to people really comes a long way, especially, yung umiiyak ako pag, di ba, nag-sweet message kayo kasi hindi nyo alam kung gano'n ka-impactful ang words. So, I'm just trying my best throughout this 5 years to be as supportive as I can. Ewan ko, grabe talaga. As in, araw-araw, dadasal ako kay Lord na ibigay na niya kung ibigay niya na yung pinapanalangin ni Eman every single day. Deep in my heart, I know yung today,
it's not gonna happen today. But, naniniwala ako kay Lord na may mas, may mas plano siyang bigger things for him. Alam mo yun? Nakakainis talaga pag ito talaga yung topic pag sa kanyang career. Kasi, being a witness siguro. Oh, ayaw na pag-usapan. Anyways, Rebecca by Daphne du Maurier. Para talaga tayo nagiinuman palagi dito sa channel na to, no? Ang dami kong sinasabi. But, I'm giving this, I think I'm gonna give this a 4.5 stars. Kasi, hindi the first of it. The first, sabihin natin, 150 pages. I was really pissed off sa nangyayari kasi as a Capricorn, as someone who values respect, this pisses me off so much, yung first few pages, kasi sobrang rude ng mga tao sa paligid ng main character natin. And one of the interesting parts din dito is walang name yung main character, which feel ko sadya yun ni Daphne du Maurier, kasi basically the story is about a girl na wala siyang family at all, wala siyang proper education or job, whatever. Parang na-hire lang siya ng isang matandang babae to be a companion, or I guess sabihin natin na, alam mo yung, yung assistant na medyo companion mo in the old days. Kasi yung assistant ngayon, diba, parang very office. Pero yung assistant na, nasamahan lang siya, ganyan. Tutulungan siya, gano'n. Kaso, naka-meet siya ng lalaki. So, yung si Mr. Maxim de Winter, basically, he is a widower kasi namatay ang kanyang asawa na si Rebecca. And after a series of dates, kasi nag-date sila, Maxim proposes to her. So, she accepts. So, they move into Manderley, which is yung estate or yung place ni Maxim, kasi medyo mayaman si Maxim eh. Pagka-move nila sa estate niya, doon niya na-realize na every single corner in that house is touched by Rebecca. So, kahit yung mga katulong, yung butler, they're all like referring to Rebecca. So, doon ako nainis lang first kasi parang lahat sila parang Rebecca. Parang alam mo kung ako yon, kung ako yung main character dun sa book. Sabi ko, alam mo, pakialam ko. Ako yung buhay dito. Ako yung bagong asawa. So, alam mo yon, like, yun talaga yun eh. Yung point is, gets ko na you love her, ganyan. Pero kung wala na siya dito eh, anong gagawin nyo? Ako na to, bagong asawa. Pero, siya eh, insecure kasi siya. Insecure, tapos hindi siya maka-fight back yung main character. Which, nagets ko nung medyo sa pahuling part ng book, medyo nawala na yung, I guess, yung insecurity and fear niya kay Rebecca. Tapos doon siya na parang nawala na yung yung pake niya. Throughout the book, pakikita natin na may mga twists and turns, ganyan. This was a very thrilling read, actually. Na-enjoy ko siya nung second half na ng book. Parang doon ko na na-gets why this was such a good book. Kasi nung first half, parang sabi ko, 3 stars muna to sa akin kasi naiinis na ako. Pero I actually really enjoyed the remaining parts the second half of the book. And this is pretty easy to read kasi feel ko pag gusto nyo mag-start sa classics, I think you can jump into this book kasi medyo pa-mystery thriller siya, but not really thriller in a sense na magpapatayan kayong lahat, pero yung suspense na uncovering kung sino ba talaga yung asawa niya and kung sino ba talaga si Rebecca. And, alam mo yun, parang mapapaisip ka na, are you a reliable narrator? Kumbaga, nagsasabi ka ba ng totoo about her? Or siya ba nagsasabi ng totoo? Blah, 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 blah. So, yun yung thrilling part about it. Hindi ko siya matantanan. Besides na kailangan ko lang basa para i-distract ang sarili ko. Parang nakahelp siya to just distract myself. 2 days ko lang siya binasa, which was really nice. Hindi ko na-expect kasi kinalculate ko na sa utak ko na baka 4 days kasi 100 page per day. But I really enjoyed it. That's why. Actually, feel ko magugustuhan nyo siya. So, ma-recommend ko siya kapag starting pa lang kayo sa classics. I think 4 stars or 4.5 stars. Naglalaro dun. I like it.